Pero ang una nating pag-uusapan, ano nga ba ang responsibilidad ng mga eskwelahan kapag may nangyari sa ating mga anak habang sila po ay kasapi sa isang aktibidades na talaga naman pong ginagawa ng eskwelahan. Pangalawa, ano ba talaga ang mga indikasyon kung bakit dapat mabahala hindi lang po mga magulang ng mga nasawing mga estudyante, kung hindi lahat ng mga magulang dito nga po sa pagkamatay nitong dalawang basketball players. Yung unang tanong po is, ano ba ang responsibilidad ng mga eskwelahan kapag may ganitong aberya nangyari habang ang ating mga anak ay sumasapi po sa mga aktibidades ng isang eskwelahan? Malinaw po ang nakasaad sa ating new civil code na ang mga eskwelahan ay tumatayong magulang habang ang ating mga anak ay naroon sa loob ng eskwelahan at habang sila po ay kasapi sa mga aktibidades ng eskwelahan. Malinaw po na itinatawag na pater familias, obligasyon ng isang buting ama ng isang tahanan, ay obligasyon ng mga eskwelahan habang nasa paaralan ng ating mga anak at habang sumasapi sa mga aktibidades ng eskwelahan. Ibig sabihin, dapat ang standard of care ng mga eskwelahan ay yung good father of a family para maiwasan ang kahit anong aberya na pwedeng mangyari sa ating mga anak habang sila ay nasa eskwelahan at kasapi sa aktibidades sa eskwelahan. Hindi po natin sinasabi na mga eskwelahan ay absolute insurer na walang masamang mangyayari sa ating mga anak habang nasa paaralan at habang sumasapi sa mga aktibidades dyan. No? Pero ang standard po ay ginawa ba nila yung standard of care na inaasahan natin sa isang mabuting padre de familia para maiwasan ang sakuna sa ating mga anak. Yan po ngayon ang dapat sagutin ng mga investigador. Hindi naman po siguro issue kung pinatay ng Ateneo yung dalawa dahil siguro naman hindi papatay ang isang eskwelahan ng sarili nilang basketball players, lalong-lalo na yung isang most valuable player na kanilang na-recruit para sa kanilang team. Alam naman natin na napaka-importante sa Ateneo na manalo ng championship sa basketball dyan sa UAAP. Yan po ang matinding kalaban ng De La Salle at saka ng UP, ang Ateneo. So hindi po natin sinasabi yan na kung meron bang posibilidad na ang Ateneo mismo pumatay. Wala po. Pero ang tanong, meron ba talagang paglabag doon sa inaasahan nating pagsubaybay ng Ateneo doon sa kanilang mga estudyante habang sila ay nagpa-participate dyan sa bootcamp sa Aurora Province? Meron bang dapat ginawa ang isang mabuting padre de familia para maiwasan itong nangyari sa kanila? Well, sa ngayon po, hindi pa natin alam ang tunay na mga facts. Ang mga nababasa lang natin, well, yung nanay ni nung Pilipinong namatay, no? Yung nanay ni Rene ay nagsabi, bakit ko nalunod, bakit ang daming pasa sa katawan ng kanyang anak? Hindi po natin alam kung talagang may mga pasa. Bagamat ang sabi ng autopsy ng pulis, ay namatay sila dahil nga sa pagkalunod. Pero, ang tanong nga, ano ba talaga ang aktibidades na ginagawa nila doon sa Aurora? Meron kasing lumulutang na mga video sa internet na nagsasabi na itong pagpunta sa Aurora ay regular ginagawa kabahagi ng training ng Ateneo basketball team. At ito ay tinatawag ng ilang mga manlalaro ng basketball na Ateneo na quote-unquote death boot camp. Pamatay na training para sa mga basketball players. Hindi ko po alam kung yung pamatay dyan ay hyperbole. Para lang sinasabi na napakatindi ng physical training na pinagdadaanan ng mga basketball players habang sila ay nandyan na nagte-training sa Aurora. O di naman kaya kung literal na talagang nakakamatay yung training na pinatutupad ng basketball team ng Ateneo dyan sa Aurora. Yan po ang malalaman natin sa investigasyon. Pero ang hindi po natin maiaalis bilang kabahagi ng katotohanan ay yung mga lumulutak na at least dalawang mga videos na nagsasaad ng mga malalaro ng Ateneo na nagsasabi na nakakamatay talaga ang kanilang training dyan sa Aurora. Kaya nga po, deadly boot camp ang tawag. Hyperbole or katotohanan? Yan po ang dapat tutukan ng mga investigador. Now, ang issue, meron bang dapat ginawa ang Ateneo bilang mabuting padre de pamilya para maiwasan itong aberyang ito? Well, ang kasagutan po is, ano ba talaga ang ginagawa ng basketball team sa Aurora? Ito ba ay rest and recreation
o talagang kabahagi na kanilang training kung saan may mga physical activities na rini-require sa mga manlalaro. Malalaman po natin yan dahil naimbestigahan po ngayon ng NBI ang pangyayari. Ang punto lang po, bakit napakatahimik po ng coach? Bakit napakatahimik ng eskwelahan? Yung coach ang dapat nagsasalita at nagsasabi na sila ay nakikiramay dito sa pamilya dahil siya ang padre de familia talaga ng kanyang coach. Bakit wala tayong naririnig dito kay coach na isang dayuhan din, no? Ang pangalan ng coach ay si Tab Baldwin. Kung hindi po ako nagkakamali, baka Amerikano to, no? Pero dayuhan po yan, sigurado, hindi Pilipino. Bakit hindi man lang siya nagpapahiwatig ng matinding pakikiramay sa pamilya? Bakit walang official pronouncement ang Ateneo de Manila? Bakit tahimik? Marami tuloy nagsasabi na tahimik ang Ateneo kasi nga ang namatay ay isang mahirap na estudyante. Nakakahabag po ang kwento niya. Yung counting allowance na kinikita niya bilang membro ng Ateneo basketball team, hinahati-hati pa niya sa lima niyang mga kapatid na naroon hanggang ngayon sa Agusan. At ngayong araw nga po, iuwi na ang kanyang labi sa Agusan. Huwag mo natin kakalimutan ha, meron din pong pamilya itong Nigerian player na si Divine Adili na nagdadalamhati rin dahil sa nangyari sa kanilang mga anak. Mantakin nyo, nagpunta pa ng Pilipinas para maglaro ng basketball. Siguro inaasahan din nila, gaya ni Rene, magpapakabuti bilang UAAP player, sisikat at makukuha bilang professional na mga basketball players. Pero ngayon siyempre, nawasak, nabasag ang mga pangarap, hindi lang po ng mga lalaro, kundi ng kanilang mga pamilya. Sa madaling salita, kapag napatunayan po na ang Ateneo ay pabaya at hindi ginawa ang dapat gawin ng isang mabuting padre de pamilya para maiwasan ang pagkamatay nitong dalawang players, talaga pong magkakaroon ng responsibilidad ang Ateneo. Kaya nga lang po, sangayon sa batas, ang kanilang pananagutan ay magbayad ng danyos perwisyo. Sure, kailangan pong bayaran ang actual damages, yung dapat nakitain itong dalawang magiting na manlalaro kung sila ay nabuhay, at malaki-laki po yan. Dahil sabihin na natin magiging professional basketball player sila. Sigurado rin po, bibigyan ng pamilya na tinatawag na moral damages para po dun sa hinagpis na pinagdaraanan ng kanilang pamilya, no? At syempre, baka magbigay din po ng exemplary damages para magsilbing halimbawa sa ibang mga pamantasan na mag-ingat kapag ang mga kabataan ay nasa puder ng mga eskwelahan. Pero ang katunayan po, dahil ito po ay lahat ang nature po niya ay danyos na sibil, danyos perwisyo, wala pong pagkakakulong unless mapakita nga po na yung pagkamatay nila ay resulta ng reckless imprudence nung coach. In which case, well, may konting kulong po yan kasi yan po ay quasi-crime. Po pwede maging homicide through reckless imprudence pero hindi pa po natin sigurado yan. Depende po yan sa investigasyon. Pero ang katunayan, bagamat meron danyos perwisyo, bagamat posibleng magkaroon ng criminal charge, wala na po yung minamahal na anak ng mga magulang nitong dalawang nasawing estudyante. Wala na po yung pangarap ng mga manlalaro para mas mabuting buhay, hindi lang para sa kanila, kundi sa kanilang buong pamilya. Wala na po yung mga minamahal nating mga anak. Sana po ito'y maging wake-up call sa lahat po ng pamantasan. Unang-una, kilalanin po ninyo na matindi ang inyong obligasyon kapag kinupkup niyo po ang mga anak ng ibang mga pamilya bilang kabahagi ng kahit anong aktibidades ng iyong eskwelahan. Kailangan po siguraduhin na kayo ay mga mabuting padre de pamilya na nagsisiguro na ilalayo sa abirya ang ating mga anak. At sana po, sa ating kagustuhan na magbigay ng dangal at prestigyoso sa ating mga pamantasan, lalong-lalo na sa mga competitive sports gaya ng UAAP, wag naman po nating isugal ang buhay mismo ng ating mga mag-aaral. Sa pamilya po nitong dalawang nasawing estudyante, Rene Clert Baterbonia at Divine Adili, ang ating pakikiramay. Wala pong magulang sa ngayon na hindi nararamdam yung sakit na nararamdaman nyo ngayon. Wala pong kahit anong danyos ang pwedeng magbalik sa inyong mga mahal sa buhay. At syempre po, bagamat tayo ay handa magpatawad,
hindi po pwede na kung mapapatunayan na mayroong paglabag doon sa obligasyon ng mga pamaralan ng pamantasan ng Ateneo na dapat gumawa ng hakbang na gagawin ng isang mabuting padre de pamilya para maiwasan itong pangyayari sa inyong mga anak,